Magandang araw mga mahal kong Aussie. Matagal din akong di nakagawa ng video dito sa Australia dahil walang nangyayari. Hanggang ngayon. Malinaw na. Si Pauline Hanson ang napasikat ng salitang monoculture. Dapat tayo magpasalamat sa kanya dahil may tinig na tayo sa politika at mainstream na ito. Kaya natatakot ang iba. Pero panoorin muna natin ang video clip na ito. Tama siya. Sa totoo lang. Ilalantad ko ang mga tao dyan. Kung gusto nyo ng multiculturalism, maghanda kayo. Gusto nyo ba ng Sharia law or maraming asawa? Ako, hindi. Gusto nyo ba ng mga gang na galing sa ibang bansa na iniisip na ayos lang maglakad-lakad sa kalsada na may dalang mga itak? Ako, hindi. At kapag pinag-uusapan nyo na gusto nyo ng multiculturalism, maging handa kayo para sa lahat ng iba pang mga tradisyong pangkultura na gusto nilang dalhin dito sa bansa. Ipinagtatanggol ko ang kulturang pamumuhay ng Australiano at iginagalang ang mga lumaban at namatay para sa bansa at ating mga pagpapahalaga, moralidad, prinsipyo, kultura at batas. Iyan ang modernong monoculture. Kung kabilang ka sa 21% na tutol, ibig sabihin nito, tunay ka bang Australiano? Gusto mo bang manatili rito? O dumadaan ka lang ba at ginagamit ang bansang ito para sa sarili mong kapakinabangan? Para makuha mo lang ang gusto mo nang hindi mo naman gustong ipagtanggol at ipaglaban na maging isang Australiano. At ang mga taong ito ay hindi pa rin mahal ang Australia kahit na ibinigay na sa kanila ng Australia ang lahat ng naibigay nito. Panurin mo ito. Mga lalaki, kausapin niyo ako. Sino ang mananalo ngayon? Man United ang mananalo ngayon. Turkiya, tara na! Tingnan mo ang tanga na to. Tingnan mo ang napakatangaan to. Mapapalo siya ng sobra-sobra sa Turkiya dahil sa kulay ng balat niya. Pero hindi niya maintindihan yun dahil mas gusto pa niyang anumang Muslim na bansa kaysa Australia na nagbigay sa kanya ng magandang buhay sa labas ng bansang Aprikano niyang sinalanta ng digmaan. Hindi nga sila tapat. Sige na, bigyan mo naman ng kahit isang salita para sa mga Aussie dito, pare. Putang ina, umalis ka na. Iyan ba ay jersey ng Argentina? Kahit ano susuotin nila basta hindi Australian. Kaya tama ng tama ang sinabi ni Pauline, 100%. Kapag nag-aangkat ka ng ibang kultura, hindi lang yung magagandang bahagi ang nadadala mo tulad ng diwali o makukulay na damit, sayaw at pagkain. Hindi lang yon ang mga nadadala mo. Nadala mo rin ang mga tradisyon, hinanakit, at mga kaugalian na daan-daang taon na. Nadadala mo rin ang mga iyon. At wala yon sa iyong kontrol. Ang mga nag-eksperimento sa Europa ay sila rin nagsisimula ng parehong eksperimento dito sa Australia ng malawakan. Ang Australia ay nakaranas ng multikulturalismo sa mas maliit na antas nitong nakaraang 20 hanggang 40 taon. Sa nakaraang 5 taon, lalo na matapos ang COVID, mas dumami ito. Ngayon, nakikita na natin ang resulta. Pakinggan ninyo ang komedyanteng ito. Si Chris Minns, Premier ng New South Wales, ay sumasagot kay Pauline Hanson. Pakinggan siya. Isa sa pinakamalaking reklamo ko kay Hanson, mahabang listahan, Karen. Isa sa hindi ko gusto ay sinasabi niyang kung sinusuportahan mo ang multikulturalismo, pabor ka rin sa Sharia law. Maraming asawa para sa mga lalaki at mga gang na may mga itak. Parang sinasabi na kung taga-suporta ka ng multikulturalismo, dapat pabor ka rin sa Sharia law. Kalokohan yan. Paano naging kalokohan yon? Yan ang dala ng multikulturalismo. Hindi mo na kontrolado at baka wala ka na rin dito sa susunod na 2 taon. Mag-golf ka na lang kasama ang milyon-milyon mong dolyar sa ibang lugar. Siguro sa puting lipunan. Wala kang kontrol sa mga kaakibat nito. Tingnan mo ito. Tingnan natin ang UK, sige? Ang kulturang ninuno natin, kasi kahit anong ipinatutupad nila dito sa Australia, nangyari na sa UK. Kilala mo si Henry Nowak? Tingnan mo to. Ganito ang multikulturalismo. Tabi! Isang puting lalaki ang inatake ng mga tao mula sa ibang kultura. Tabi! Bigyan mo to. Inatake siya mismo dito. Dumating ang pulis na babae at hinuli ang nag-iisang lalaking inatake dahil puti siya. Lumapit ang isa pang pulis at nagtanong, "Ayos lang ba kayo?" Tabi hindi. Siya sa gilid. Itaas ang mga kamay mo. Bantayan ang puta. Tingnan mo, pinakawalan niya sila. Bumalik kayo. Ilagay ang mga kamay mo. Saddle whore. Tingnan mo ito.
Umalik na yung babae. Pinalaya niya sila. Gusto mo bang makita kung ano pang nangyayari? Ito ang Ireland. 3 bata, isang adulto, inalis mula sa pansamantalang tirahan sa Dublin, Ireland dahil may sinabi siyang naka-offend sa damdamin ng ibang kultura. Ginawa talaga nilang walang tirahan siya. Ayokong mamatay. Pinalalaya sa mga lokal, ginagawang walang tirahan. Tingnan mo. Isang Amerikanong Muslim na doktor ang nagsabing hindi niya ginagamot ang mga nanonood ng Fox News. Papatayin ko ang musika. Sabi niya, kapag pumasok ako sa kwarto ng pasyente at malakas ang Fox News, umalis ako. Hindi kita gagamutin. Buti na lang. Hindi kasing sulod-sunuran ng Amerika sa ibang kultura, gaya ng UK at ilang ibang bansa. Kasama rin ang Australia. Gusto nila itong gawing sunod-sunuran at alipin ng ibang kultura. Matapos ang investigasyon sa social media post, tinanggal ng UTMB ang kontraktual na empleyado kagabi. Gusto mo pa bang makakita ng iba pa? Olivia. Kilalanin mo si Olivia. Binigyan lang siya ng tent at food vouchers ng mga tauhan ng konseho, imbes na bahay. Ang dating rehistradong nurse ay ngayon naninirahan sa gilid ng damuhan, na malamang ay ibig sabihin ay sa lansangan. Dahil hindi siya prioridad sa emergency housing. Gusto mo bang malaman kung sino ang prioridad? At sinasabi ko ito base sa personal kong karanasan. Alam mo si Nuria Khan. Ay hindi, tanggalin mo na lang ang pangalan na yon. At alam ko talaga ito mula sa sarili kong karanasan. Kilala ko mismo ang isang babae. Nagtatrabaho siya sa social housing. Nagtatrabaho siya para sa gobyerno. At sinabi niya na magre-resign na siya dahil may napakaraming mga taong walang tirahan na galing sa mga third world na kultura. At sila ang inuuna sa listahan at nakakakuha agad ng bahay. Nangyayari na talaga ito sa Australia. Tingnan mo ito. Nangyayari na talaga ito sa Australia. Gaano ka nakatagal nakatira dito? Nakatira ako doon hanggang 2004. Ang babaeng ito ay nakatira sa social housing mula 2004. Sumunod ang anak niyang babae mula Australia noong 2014. Lumipat din siya rito. Kamangha-mangha, di ba? Bago ang 2004, ang nanay ko ay pumunta sa Australia noong 2003 at naging mamamayan na siya mula noon. Wow! Dumating ako ng mas huli pa. Sige, noong 2014. Noong nakaraang taon, lumipat ako sa bahay ng nanay ko at doon ko narinig ang balita at ipinakita niya ang liham. Gigibayin daw ang gusaling ito. Anong mangyayari sa amin? Bigyan niyo kami ng pagkakataon na tamasin ang buhay namin nang walang takot kung kami ay kabilang o hindi. Dahil ito ang nangyayari sa UK. Habang ang mga lokal ay nawawala ng tirahan, namumuhay sa kalsada. Nasa Stoke Heath, Dutton Close. At ito ay 21 na bagong-bagong mga bahay na gagamitin para sa mga migrante. 121 na mga migrante. Nagkakaroon sila ng sarili nilang bahay. Nakakabaliw lang pumunta rito at makita ito. Hindi ito 5 o 3 bituing hotel o 5 dormitoryo ng mga estudyante. Ito ay mga bagong bahay. Bagong mga bahay para sa kanila. Sabi ni Chris Mintz, hindi natin kailangang tanggapin ito. Hindi mo na desisyon ito, Chris Mintz. Kapag dinala mo ang mga kultura nito, isasama rin nila ang kanilang mga kaugalian. Tingnan mo ito. Ito ay Inglaterra. Ito ang Inglaterra, sira na ito. At hindi lang ito sa Inglaterra. Tingnan mo, nangyayari rin ito sa Australia. Ito ang Australia. Nangyayari na ito. At sabi niya, di natin kailangan tanggapin ito. Kapag sinabi niyang hindi niya kailangan tanggapin ito, anong ibig niyang sabihin? Ilang beses na ba niyang kinondena ang ganito? Wala. Naalala mo ba ang 2 nurse? Mga tinatawag na nurse? Nakalusot sila. Ang ating sistema ng hustisya ay hindi handa para harapin ang mga taong nagdadala ng kanilang mga problema mula sa ibang bansa, mga banyagang kulturan na problema, dahil malinaw na ang ating mga batas ay ginawa para tugunan ng mga lokal na problema, mga katutubong issue. Sinabi niya na dapat isakripisyo ang malayang pananalita para sa multikulturalismo. Kaya ako ito binabanggit, dahil hindi titigil ang mga taong ito. Mawawala rin siya makalipas ang ilang taon. Paikutin niya isip mo. Sinasabi niya, ayaw namin ng maraming asawa, puligamya, bigamya, kulturang nakabatay sa dangal o FTM.
Hindi yon gusto namin. Gusto lang namin na mas dumami ang papasok at mawawala rin siya. At kapag napalitan siya ng bagong grupo ng politiko, tingnan mo itong Muslim na babaeng kasalukuyang MP. Alam mo ba kung ano ang nilike at niretweet niya? Ang tinutukoy niya ay mga batang babaeng inabuso sa Rotterdam at sa iba pang lugar, mga biktima ng grooming gangs. Sinasabi niya na yung mga biktima na ginroom ng mga tao mula sa kanyang komunidad ay dapat manahimik na lang para sa ikabubuti ng diversity. Iyan ang slot pagkatapos ni Christmas. Ganyan lagi ang simula nila. Hindi natin kailangan tanggapin ito, pero hindi titigil ang mga iyon. Patuloy silang dumarating. Pakinggan mo ito, pare. Kailan ba si Chris Mintz o ang mga nasa kaliwa ay kinondena ang mga taong ito? Kayo inuutosang terorisin ang mga di naniniwala. Relihiyon ito, gaya ng sabi ko. Inutusan tayong terorisin ang mga hindi naniniwala. Malinaw na sinasabi ng Quran sa wikang Arabe nang ibig sabihin nito ay terorisin sila. Ito ay utos mula kay Allah. Ito ay utos mula kay Allah. Hindi natin kailangan tanggapin ito. Hindi natin kailangan tanggapin ito. Kailangan lang nating patuloy na papasukin ang mga taong ito. Tingnan mo ito. Sigurado akong ito rin ang sales pitch na ipinakita sa mga tao ng Britanya. Tingnan mo ito, ganito na ang London. Oh mga pare, hindi ba't maganda yan? Maganda ang multikulturalismo, di ba? At iloloko nila kayo ngayon. Wala pa akong nakitang kahit isang puting lugar na ganito. At ako, napakarami ko nang nalakbay. Nakabisita na ako sa maraming bansa. Siguro higit pa, mahigit sa 100 bansa. Mga puting lugar, malinis, Kristiyano. Napakalinaw. Itong mga third world na lugar, wala lang talaga. Tingnan mo, ito ang East London. Nakita ko na ang maliliit na bayan at na yon ng mga Ingles. Mga puting na yon, magaganda, malilinis, parang Shire. Wala sa Lord of the Rings. Kahit pumunta ka sa Midlands o saan paman, dahil kalat sila kahit saan, makikita mo ito. Hindi natin kailangan tanggapin ang kultura ng itak. Tingnan mo ito. Nangyari ito sa isang batang galing Manda. Ipapakita ko sa iyo ang video, siguro kaunti lang. 1, 2, 3, lahat mga Aprikano. Oo, lahat mga Aprikano. Sinundan nila ang batang ito mula Mirinda papunta sa kanyang tinutuluyan o kung saan man siya pupunta. Pumasok siya, sinundan at binudbog ng maraming beses. Sa tingin ko, 54 na beses at sinaksak ng 20 beses. Sa totoo lang, babasahin ko na lang. Hinabol siya ng gang ng mga kabataang taga-Sudan at sinaksak ng 50. 6 na beses nagtamo rin ng 60. 6 blunt force injuries sa fatal attack noong 2022. At tulad ng kay Henry Nowak, nalaman lang namin ito nang umabot ang kasong ito sa korte. Hindi natin dapat tanggapin ito pero bakit araw-araw nangyayari? Pasensya, nakalimutan kong sabihin. Sabi niya, hindi natin kailangan tanggapin. Tingnan mo. Hindi natin kailangan tanggapin ito. Wala akong pakialam. Ito ang lahat ng mga lumagda na kilalang Muslim, na mga lider at organisasyon at mga grupo na nagpakita ng suporta sa 2 Muslim na nurse na ito. Sinong nagsabi kami, papatayin lahat ng Israeli o Hudyo sa aming pangalaga? 8 Muslim na grupo at lider ang lumagda sa liham na nagsasabing piling galit lang ang reaksyon sa video ng mga nurse sa Sydney. Wala namang dapat makita rito. Dapat silang palayain. Dala-dala mo talaga ang mga kultura niyan, Chris Mintz. Gusto mo man o hindi. Hindi mo desisyon yan. At alam din niya, mga pare. Pabayaan mo ako. Ipatugtog ko ito. Ang nakakatawa dito ay parang sinasabi niya, kung sinusuportahan mo ang multikulturalismo, sinusuportahan mo rin ang batas Sharia, maraming asawa para sa mga lalaki, at mga gang na may dalang machete. Parang sinasabi na, kung pro-multikulturalismo ka, dapat gusto mo rin ng Sharia law. Kalokohan ito. Paano naging kalokohan yun? Sabi ko nga, habang mas marami kang pinapapasok ng mga taong ito, dala nilang ugali nila. Sige, pakinggan natin ang panig niya. Hindi yan ang pananaw o karanasan ng mga taong nakatira sa Sydney na lumaki sa Sydney. Pasensya na, Sydney. Sige, tingnan natin kung ano ang nangyari sa mga tao sa Sydney. Ipakita natin sa inyo ang ilang karanasan sa Sydney. Oh? Ito si Anthony Albanese at Tony Burke na pumasok sa isang moske sa Sydney. Yan ang sarili niyang distrito. Sino si Tony Burke? Tingnan mo ito! Tingnan mo ito. Gusto nilang atakihin siya. Sila, sa totoo lang, gusto nilang atakihin silang dalawa. Tinawag po siya kagalam-galam! Siya ang dahilan ng pagkamatay ng 1 bilyong tao.
kabilang ang ating mga politiko. Sumisigaw siya. Sumisigaw ang mga tao kina Tony Burke at Anthony Albanese sa sariling distrito at nasasakupan nila. Hindi yan ang tunay na karanasan ng mga taong ito. Pinapapasok mo ang mga taong ito. Dinadala nila ang kanilang mga hinaing, galit, mga kaugalian, danggal, kultura, poligamya, lahat. Dinadala nila ang lahat. Isa ako sa kanila. Buong buhay na ako nakatira dito at dito ko rin pinalalaki ang pamilya ko. Saan siya nakatira? Sa tingin ko, hindi siya sa Bankstown o Lelechemba nakatira. Sa palagay ko, hindi siya sa mga lugar na yon. Kasi ako palagi sa mga puting lugar nakatira. Hindi ako magsasorry. Ang mga iyon ang pinakamalinis, pinakaligtas, at pinakamainam na mga lugar saan man sa mundo. Kahit sa Inglaterra o Australia, at sigurado ako pati sa South Africa. Hindi ko susuportahan ang alinman sa mga bagay na yan. Hindi ko susuportahan ang batas Sharia o kahit anong mga baliw na ideolohiya sa isang lugar tulad ng Australia. Naniniwala akong gumana ang multikulturalismo. At aminin natin, ito ang pinakamahusay na bansa sa mundo. Di hamak na mas mabuti kaysa sa alinmang iba pang lugar. Hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Iyan din ang inisip ng mga Briton tungkol sa bansa nila. Tingnan mo kung ano ang kinahantungan nito. Ito ang Birmingham. Mga pare, ito ang Birmingham, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa England. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo ang kalagayan nito. Sabi niya, di natin kailangan tanggapin ang batas Sharia. Ano kaya tingin niya sa paniniwala ng mga taong ito? Wala ka ring makikitang babae dito. Walang babae. Mga lalaking nakaupo na parang nasa Mogadishu. Tingnan mo yan. Wala kang makikitang kahit isang babae. Wala talagang babae. Nasaan ang mga babae? Nasaan sila? Sabi ni Chris, hindi natin kailangan tanggapin to. Ang tanga. Ang tanga. Bakit natin ito hinahayaan? Alam mo ba paano ito nagsimula? Sa magagandang intensyon, ito nagsimula noong dekada 70. Tingnan mo itong video mula noong dekada 60. Lahat tayo ay kailangan mag-isip na parang iisa lang ang mundo, iisa lang ang sangkatauhan. At lahat tayo ay may mga international na obligasyon na dapat tuparin kung gusto nating maging mapayapa ang mundo para sa lahat. Parang tagapagligtas sa natitirang bahagi ng mundo. Sa tingin mo ba dapat nating tanggapin ang lahat ng kaya nating mapagkasya? Oo, sa tingin ko, sigurado ako. Sa tingin ko, kailangan nating magtulungan para matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Paano ang maaring tensyon sa lahi na dulot nito? Sa tingin ko, kailangan nating magpatupad ng mga bagong programa sa edukasyon sa mga paaralan para mabago ang pananaw ng mga tao. Sa palagay ko, lahat tayo ay kailangan mag-isip bilang iisa. Diyan nagsimula yan mga pare. Diyan nagsimula yan. Dapat isamang lahat. Isang bansa, tao, mundo. Ganito ito natapos. Pero sa totoo lang, hindi pa nga ito tapos. Nagpapatuloy pa rin ito. At hindi ito magtatapos. Tingnan mo, ito ang Ireland. Nagugulat na ako kung bakit wala talaga tayong... Hindi ko talaga maintindihan kung bakit wala tayo nito. Tingnan mo ito, isang random na lalaking Aprikano na galing sa Africa. Basta na lang sinimulang sirain ang mga sasakyan ng mga tao. Tingnan mo yan. Ayun lang yon. Sinasabi nila na hindi natin kailangan tanggapin ang alinman dyan. Hindi mo desisyon yan, Chris Mintz. Hindi mo desisyon yan. Tingnan mo to. Ganito ang Belgium mga 20 taon nang nakalipas. Sa kaliwa, Belgium. Sa kaliwa, makikita mo sa kaliwa, Brussels noong 2005. Makikita mo ngayon ang Brussels sa kanan. Libya ay isang libangan. Tingnan mo yan, tingnan mo yan. Tingnan mo kung gaano kapayapa. Tingnan mo, wala kang makikitang mga Belgian dito. Wala sa kanila ang Belgian. Wala talaga. Mga nagtayo ng mga gusaling iyon. Ang sibilisasyo itinayo ng mga taong yon ay winawasak na ngayon sa harap natin. Tignan mo kung gaano ito kapayapa at katahimik noon. Lahat ito sa ngalan ng multikulturalismo. Sigurado akong sinabi nila, hindi natin kailangang tanggapin yan. Sige, pwede na yan. Mga pare, sa Australia hindi tayo pwedeng maging pabaya dahil maaring sabihin ng mga Europeo, niloko at nirinang kami. Hindi namin alam mangyayari ito. Sinabi ko na sa inyo yung video. Pinatugtog ko lang sa inyo yung video ng boomer na nasa edad na 60. Maganda naman ang intensyon. Maiintindihan kung ganun ang iniisip mo. Kasi kapag busog ka na, gusto mong tumulong sa mundo. Pero hindi natin kayang maging ganun. Oh, tingnan niyo ito. Ganito ang itsura ng Broad Matters. Ito ang Broad Matters, isang Muslim suburb sa Melbourne.
Tingnan mo ang pila. Tingnan mo ang pila. Tingnan mo. Saan pupunta ang lahat ng babaeng ito? Tingnan mo. Anong uri ng mga anak ang mapapalaki nila? Magiging ganun ba sila? Uy, tara Team Australia tayo? O mananatili ba silang tapat sa kanilang kultura at bansang pinagmulan? Isang babae lang at oras na lang ang bibilangin bago. Ginugulo ang mga babae sa Australia dahil sa pagsusuot ng kasuotang kanluranin. Hindi ako nag-eeksaherate. Nangyari na ito sa Europa, mga kaibigan. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan niyo ito. Limitado ang buhay ng mga babae sa Sweden. Ito ay isang pattern na halos kapareho ng gender apartheid. Pero talagang pinipigilan na ngayon ang mga babaeng papunta sa party. Dumating pa din dito ang mga lalaking ito. Sino ang pumipigil sa kanila? Mga etnikong Suweko ba ang pumipigil sa kanila? Hindi. Sigurado ka bang napapakiusapan mo silang wag pumasok? Hoy, halika tingnan mo sila. O kapag nakuha mo ang mga ito. Pwede kang sumisid at hawakan ang mga kamera. Sige, magkukay ka, sige, magkukay ka. Kukunin natin ang kamerang ito. Kukunin natin ang kamerang ito. Umiyak. Pakiramdam mo ay pinataksilan ka. Gumuguho ang buhay ko. Bumagsak ang buhay ko. At walang gumagawa ng kahit ano. Hindi mo pwedeng basta sabihin yan. Kailangan mong gawin ang tama. Hindi mo pwedeng basta sabihin yan. Kailangan mong gawin ang tama. Babasagin ang mga bintana mo ngayong gabi. Nainis ang mga kapitbahay dahil mag-isa siya. May mga aso siya na ayon sa ilang interpretasyon ng Islam ay itinuturing na maduming hayop. Nasiya at ang kanyang mga kaibigan ay umiinom ng isang basong alak kapag sila ay nag-iihaw sa kanyang bakuran. Pag uwi mo, maaring nasira na ang mga bulaklak. Oo, mga bagay na nasira. Paparating na Mga pare, pwede sanang parating na ito sa Australia. mga babae na kayang pumasok bigla. Nakuha mo na ang mensahe. Hindi na ito paparating sa Australia. Nandito na. Tingnan mo. Nahulaan ko at sinabi ko na kanina. Panurin mo. Tinatarget ng mga gang mula gitnang silangan ang mga bar at nightclub gamit ang mga bagong dating na refugee at mga anak nila mula. Hulaan mo kung saan? Africa, dahil madali silang ma-recruit. Hindi mo mare-recruit ang batang puting Aussie, pero kaya mong i-recruit ang mga Aprikano. Hindi ba kayo binalaan tungkol sa Sharia patrols? Tinatarget ng mga arsonista sa sunod-sunod na pag-atake sa lungsod. Live kay Ollie Haig. Ollie, ayon sa pulisya, mga kabataan ang nire-recruit para sa mga firebombing na ito. Mga bar, nightclub, strip club, at mga bahay aliwan. Bakit? Dahil labag ito sa Sharia. Sama Peter, kasunod ito ng espesyal na babala ng pulisya kahapon tungkol sa pang-anib na mga firebombing at tangkang firebombing sa mga bar at nightclub. Nakuha mo yan. Kailangan nating magpatuloy. Marami pa akong ipapakita sa'yo. Tingnan mo. Hindi natin kailangan tanggapin to. Yan ang sinabi ng bawat politiko sa Europa. Ito ay Alemanya, mga kaibigan. Ipinakita ko na sa'yo ang East London dati. Tingnan mo to. Ito ay Alemanya. Maganda, di ba? Dati malilinis ang kalsada sa Melbourne. Ngayon, dumami na ang African gang. Kamakailan lang, may nangyari sa Glen Waverley. Dating maganda at maayos na lugar. The Glen Shopping Center. Dati akong pumupunta ron. Isang matandang Australianong 76 na taong gulang ang natraoma sa sarili niyang kama. Nanakawan ng bahay niya ng 4 na lalaking mukhang Aprikano. Niyang mga gangster, hindi sanay sa break-in. Ihintay niya lang lumabas ang miyembro ng kalabanggang mula sa bahay at pagkatapos ay babarilin nila siya sa harap ng bahay niya o kaya ay gagawa ng drive-by shooting. Wala. Hindi ito ugaling Australiano. Hindi ito kultura ng Australia. Hindi sila pumapasok sa bahay ng tao para pumatay. Kahit ang mga miyembro ng gang, hindi nila ginagawa yon. Pero ang mga Aprikano, itong mga African gang, wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam dyan. At patuloy kayong lulukohin ng mga gobyerno. Pakinggan niyo itong taong ito. Si Nikita Miller, isang Germanong komedyante, muntik nang mapatay ng migranteng umatake sa kanya sa Bremen Central Station. Pinalaya agad nung gabi ang umatake sa kanya at nabigyan pa ng German citizenship. Kaya tulad ng sabi ko, gagawin ng mga kaliwa at politiko ang lahat, kaya dapat na tayong kumilos. Sawa na ako.
Hindi na kailangan sagutin ang mga argumento nila. Ginagawa ko pa rin ito dahil walang kwenta ang argumento ni Chris Mintz. Tulad ng sabi ko, mawawala rin siya sa loob ng 5 taon o 2 taon mula ngayon. Wala na siya dito. Masisira at mawawasak ang bansa natin. Tingnan mo, isang bagong dating na 27 anyos na imigrante mula Afrika na di maaring pakalanan dahil sa mga legal na dahilan ay inaresto ng Victoria Police sa Melbourne matapos magwala at manaksak sa Epping. Epping, na maraming imigrante, isang lalaking inakusahang nanaksak sa kanyang 40 anyos na kaibigan. Mas napayaman na ba ang kultura natin? Hinuhuli sila ng pulis, pero agad ding nakakalaya mga pare. Sa loob ng 24 na oras, nakakalaya na sila, kaya di na ako magtataka kung mabilis din siyang nakalaya. At mga babae, mga liberal na babaeng kanduranin na siyang ugat ng ganitong uri ng mapanirang awa para sa mga barbarong ito. Tingnan mo ang nangyayari sa kanila. Babaeng taga-Paris ito. Binubugahan siya ng tubig o kung ano man ang laman ng water gun na yon. Sinimulan siyang guluhin ng mga lalaking Aprikano, hindi Pranses. May isang nagnakaw ng bisikleta niya. Sumisigaw sila, nagtatawanan, nilalait siya, pinagtatawanan siya. Tingnan mo yan? Yan ang magiging kinabukasan mo. Sa totoo lang, mas magaan pa nga to kumpara sa totoong mangyayari. Tingnan mo. Pakinggan mo ang Britanikang babae na to. Kinumpronta niya. Ikaw ba yung nagbabastos sa mga babae habang dumadaan sila? Nambabastos ka ba ng mga batang babae habang dumadaan sila? Oo, sinasabi nila yon. Gusto mo ba ng video na ebidensya? Tingnan mo ito. Ito ang Inglaterra. Umalis ka nga. May babaeng dumadaan. Tapos may migrante na bigla na lang hinawakan ng puwit niya. HHINOH like Highway. Gusto niyo pa ba makakita ng iba? Ganitong manasakit mga pare. Alimanya ito. Kinuha niya to. Tignan niyo. Gumagawa siya ng malaswang kilos. Kumusta na ang malasakit mga pare? Tignan niyo ang simbolo na yan. Kumustang malasakit? Mangyayari ito. Ito ang magiging bagong normal sa Australia. Dahil gusto natin ng multikulturalismo. Hindi ito nangyari ng aksidente mga pare. Hindi ito nangyari ng aksidente. Lahat ito ay bago pa lang. Kahit ang mga Europeo ay tinatanggap pa lang ito. Sa pagpasok ng bagong siglo, ang populasyon ng Muslim sa Europa ay 250,000 lang. Ngayon, 50 milyon na. 50 milyon, doble pa sa laki ng Australia. 50 milyong Muslim na ang nasa Europa ngayon mula sa wala pang 500,000 noong bagong siglo at patuloy pa silang dumarami araw-araw. Habang ginagaya ng mga lider ng ibang bansa ang kapalpakan na ginawa ni Joe Biden dito. Humahaba na ang mga pangyayari. Pero sila pa rin ang mga tao, mga kaibigan. Sila pa rin ang gumagawa niyan sa Australia. Sila pa rin ang mga tao at gagawin nila ang lahat. Kaya hinahabol nila si Pauline. Siya lang ang pag-asa natin. Siya lang ang pag-asa natin. Makinig kayo sa matandang boomer na ito. Mas grabe pa ito kaysa nung sinabi niya tungkol sa mga Muslim. Sa tingin ko, may magsasabing dapat siyang imbestigahan sa mga batas laban sa pot dahil dito. Ganun ang klase niyan. Dahil sa batas laban sa pot, kaya ginawa yan. Oo, limitado ang kalayaan magsalita. Sige, Anthony Albanese, harapin mo ako. Matagal ko nang inaabangan na may kakatok pero wala pa rin. Hindi ibig sabihin na imposible ito. Nasabihan ko na ang ilang malalapit na tao sa ibang bansa, hindi sa Australia. Nag-iwan ako ng malinaw na tagubilin para sa ilang tao sa labas ng Australia. Sakaling ako ay maaresto. Kakailanganin ko ang tulong niyo mga pare, pero sinusubukan ko ang swerte ko dahil may brown privilege ako. Hindi rin ako madaling habulin at talagang umaasa ako na lahat kayo ay gumawa ng ingay hanggat maaari kapag hinabol na nila ako dahil patuloy akong gagawa ng ingay. Ito na yon. Hindi nila yan kayang kunin sa atin. Wala silang tigil. Sinira nila ang Europa at sunod na ang Australia at Amerika. Hindi ko alam ang tungkol sa Canada pero sabi ng iba, parang Europa din ito. Sa Europa maganda lang kasi nag-aalsa na ang mga tao, handa na sila. Hindi ko sinasabing gawin ninyo ito. Hindi ko ito ine-endorso, pero sinasabi ko, magsisimula na kayong makakita ng hindi pangkaraniwang mga bagay sa Europa. Kaya pakinggan ninyo siya. Sinabi niyang dapat arestuhin si Pauline Hanson dahil sa hate speech. May mga magsasabing na dapat siyang imbestigahan sa ilalim ng mga batas laban sa pot dahil doon.
Sa palagay ko, yan ang mga bagay na nakakainis sa mga tutol kay Pauline Hanson at sa kanyang partido. Nung panahon na yon, ang boto niya ay 27% at ngayon ay 31% na. Pasensya na sa tingin ko, pasensya na. Hayaan mong simulan ka ulit. Sa tingin ko, baka nagulat lang siya tungkol dito. At hindi naman talaga ito sinasabi o iminungkahi. Mas malala na ngayon kaysa dati nang sinabi niya yon tungkol sa mga Muslim. Sigurado akong may magsasabing dapat siyang imbestigahan sa mga batas laban sa pot. Iyan ang uri ng bagay na sa tingin ko nagsisimula ng mainis ang mga tutol kay Pauline Hanson at sa kanyang partido. Nung panahon na yon, 27% ang boto niya at ngayon ay 31% na. Kaya heto ulit ang kontra-insulto. Hindi, pero parte yan ng responsibilidad. Sa tingin ko, kasalanan ng media at ng mga may doble pamantayan. Kung na-handle ng tama ang ganong komento, hindi sana siya tumaas sa survey. Mas lalo niya itong ginagawa dahil ang nakakarinig lang ay mga mapanghusgang gustong marinig yon. 36% ng Australia ay mapanghusga. Oo. Sinasabi niyang arestuhin si Pauline Hanson. At mga pare, hindi sila mananalo. Hindi sila mananalo. Tingnan mo. Sabi ni Chris Minns, hindi natin kailangang tanggapin yan. Hindi natin yan ibig sabihin. Kailan niya huling pinuna o inatake ang mga taong yon? Kung di naman kailangan tanggapin, bakit hindi nila ipatupad ang mga batas sa hate speech sa mga taong ito? Sabi ng lalaki, dapat umalis ang mga Australiano. Sasakupin daw ng mga Muslim. Kung may problema sila doon, dapat silang umalis. Pareho lang ang sinasabi nila sa buong kanluran. Wala silang hindi gagawin, kaya ayoko na makipagdebate sa kanila. Wala akong interes makipagdebat sa mga Islamist o woke. Wala akong pakialam. Dapat lang tayong mas gumamit ng retorika. Alam natin ang gusto at ipinaglalaban natin. Yun lang. Dapat natin gawin yun ngayon habang 85% pa ng populasyon ng Australia ay puti. Oo, malaking porsyento sa kanila ay naliligaw, tanga, natutulog, at maaring makakaliwa at woke rin sila mismo. Parami ang natututo na ang pakikipagsabwatan sa mga Islamist o sa mga taong mula sa ibang kultura ay parang pagpapakamatay. Mas marami pang tao ang makakakita niyan dahil hindi maikakaila ang mga datos na nanggagaling mula sa Europa.